tumakbo ka ng presidente, Bongo. Tapos kayong mga DDS. Nakaroon siya ng press con. May pahayag din si Castro sa mga Diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa Okay lang yun. No, di wag silang makipagtulungan. Imbestigahan pa din naman sila eh. Wala naman. Ano sabi ni Secretary Vince Dizon? Linggo na lang ang itatagal niyang mga yan at sa kulungan na magpapasko yung mga yan. Hotline. Maricel Halili, News. Na si Saro talaga kasi hindi ang vice presidente mga boss Chipamo sir ang mapapansin mo kumbaga banat lang siya ng banat ano hindi niya nare-realize na sumasablay na pala. Alam niyo ho nung nagkaroon siya ng spokesperson akala ko okay na eh no kasi ang tingin ko doon kung bakit siya kumuha ng spokesperson mga bossing para maiwasan ho no para maiwasan ho mga kababayan yung mga paano-anong mga salita ni Sara, yung mga sablay na salita ho, yun. Pero hindi. Wala pa din ho. Oh, siya pa din ang umaharap. Parang wala na. Nakikita niyo pa ba yung spokesperson niya? Hindi na. No? Yung spokes niya, ghost din, sabi ni Shiro Kansaki. Hindi ko na din nakikita yun. Mga kababayan. Anyway, alisin ko na ho yan. No? Ngayon, dumako na tayo. Kay Boss Joel! Oh, mainit ho si Boss Jewel eh. Alam nyo ho, mga Boss Chief Amo Sir, hindi lang po si Remulla, no? Hindi lang po si Ombudsman Remulla ang nagulat doon sa doon sa secret decision. Pati po itong si dating senador Dick Gordon. Ano sabi niya dito? Nasa dilim ang tao. Di nila alam, bigla na lang tayong nabulaga. Sa totoo lang ho, mga kababayan, kaming mga vlogger nga ho napapansin ko kasi pag ako nanonood ako doon sa kapwa ko vlogger, no, nababanggit yun. O, yung 2016, eto si Joel Villanueva, ganito ang naging hatol dyan ni Conchita Carpio, etc., etc. Di po ba? Walang naglalabas mga bossing nung etong si Joel Villanueva, 2019, acquit na yan. No, 2019, sinabi ng ombudsman o sinabi ng Sandigan Bayan na wala nang nakapending na kaso yan si Joel Villanueva. Wala hong ganun. Sa internet, sa YouTube, at kahit anong platform ho, i-type mo Joel Villanueva, ang lalabas lang ho, it's either 2016 or ito pong ngayon. Wala ho akong nakitang 2019 eh. Mga bossing eh. Kasi kadalasan ang ginagawa namin mga kababayan is pag nagre-research po lalo na yung isang researcher natin si Boy Tinapay, tatype yun, hahanapin niya, hagilapin niya. Wala ho kami nabalitaan ganyan. No? At bilang ho, sabi ko nga kanina doon sa birahan eh. Ang sinasabi kasi ni Mark Teres na hindi ko naman trabaho yung ipaalam sa inyo kung meron akong tipo bang inakwit o kung meron akong ni-reverse na ganito ganyan. Hindi naman ako nag-ombudsman para magpasikat. May banat pa nga kay Remulla eh. Na lagi daw papreskon si Remulla eh. Yun pa nga ho ang banat mga bossing eh. Di ba? Bilang tayo ho, mga boss chief mo siya, ayun si Boy Tinapay nabanggit yung pangalan ko ni Boss Mark. Hihingi nga ako ng raise dito. Diba? Bilang ho, mga kababayan, kasi kapag ka may kaso, merong nambiktima at merong biktima. Di po ba, mga boss chief mo sir? Pag merong ganyan paglalaban, may kinasuhan, merong na-dismiss, merong nambiktima at merong biniktima. No, hindi ko ito. Example na lang ho. Kami ni Ma'am Chris Rose, no? Ako nang biktima sa kanya. Di nasa korte kami. No, nandoon kami, dinidinig yung aming kaso, no? Tapos hinusgahan yang si Mark Ramos hinuhusgahan na makukulong ng 40 taon kasi biniktima si Chris Rose. Ganon. Di ba? Ngayon mga kababayan, nakakuntsaba ko kung sino man doon sa loob. No? Oy, baka ganito, ganyan na lang. O sige.
baka kaya mo i-reverse yung baliktarin yung kaso ko, ganyan. Nang hindi pinapaalam doon, edi nagulat siya. Uy, kala ko nakakulong itong pinakulong ko. Bakit nakalabas pala, nakalaya pala? Diba? Sa sitwasyon, no, mga boss chief mo, sir, kung makikita mo, taong bayan ang kalaban Taong bayan yung kalaban Tapos ang taong bayan, hindi alam, aba, may ganun na palang naging desisyon. Kay Boss Jewel. No? Nagkagulatan nga ho. You cannot win a case by cheating the public. Sabi ni Dick Gordon. Basahin ko, pastor pa man din, politiko pa, sabi ni Scrimble. Basahin ko yung sabi ni dating Senador Dick Gordon. Former Senator Dick Gordon criticized the alleged secret decision of the Ombudsman Samuel Martires to reverse the dismissal order against Senator Joel Villanueva, calling it a clear violation of public transparency and accountability. In an interview with 1PH, sa totoo lang, nakalagay sa batas daw ho natin, mga bossing, nakalagay sa batas natin, the Ombudsman is the protector of the people. Ayan totoo naman ho. Mga kababayan, kapag may mga korap, mga magnanakaw, mga tiwali na nasa gobyerno, takbuhan mo, ombudsman. Di ba? Mano ba namang sabihin doon sa mamamayang Pilipino, si Joel, dismiss na doon sa mga kaso niya, wala nang mga nakapending na kaso ito, Ganon. Wala ho tayo narinig, mga boss. Siguro ho, kung merong isang nagbalita doon sa 2019 na yon, mga kababayan, Mark Estacador, naku po, ang taas na siguro ng views niyan at kumalat na ho siguro yan sa social media. Wala No? Wala tayong makita Siya ang nagpoprotekta, ba't mo itatago sa taong bayan nga naman daw? Nakalagay sa batas natin, the Ombudsman is the protector of the people. Siya ang magpoproteksyon sa tao. Ba't mo itatago? Lumalabas ngayon na binaviolate mo ang konstitusyon. Pag tinago mo, dinadaya mo ang tao. Di ba? Former Ombudsman Conchita Carpio Morales recommended Villanueva's dismissal from the Senate for grave misconduct in 2016. However, Duterte appointee Ombudsman Samuel Martires allegedly secretly overturned the ruling in 2019 without making the reversal public. Naka sa publiko ho, mga kababayan Yung kay Conchita Carpio Tapos ito, secret. Biglang nongga, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman. That's unfair and showing impunity. At hindi lang ho ito, mga boss chief amo, sir. No? Sabi ni Dexter, balantakbo. Ang ganda ng dweller mo Same time, po ako, yacht master po. Yacht master na Seiko. Yacht master na Seiko. At hindi lang ho yan, mga kababayan, si Dick Gordon Eto pa po, Malacanang na. Nagulat din ho, mga bossing. Yes,